Magandang umaga po sa inyo lahat. At magandang umaga po sa mga nasa online. God great na okay po kayo lahat. At samahan naman sa pagpupuri at sa mga aking Panginoon. Meron ba tayong bisita? Good morning. Ayan. Kung wala po, ngayon po, tayo po yung sama-sama pupuri. Sasamba sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa isang linggo rin po na binigay na tayo ng gabay, lalo po ngayong mga ulan, bagyo. Salamat sa Panginoon at andyan siya, hindi na tayo pababayaan. Ngayon din sa mga kapatid natin na apektado ng bagyo. Salamat sa Panginoon at siguro pakulitin mas na iingatan ng ating Panginoon. Diba, tayo kayo kung ano banda niya yung panalangin. Ilapit ko na ating sarili sa kanya tayo. Kung ano mong pinagawa natin na hindi maganda sa ito ng linggo. Tayo ay lumapit sa kanya at hindi natin ang kapatuwala. Hindi ko sa isip ko sa gawa. Ito ang kausapin natin sa Panginoon. Ito ang kausapin natin. Maraming salamat po muli sa umaga ito. Salamat po sa mga gabay ito sa maraming ng linggo. Ay po ang linggo sa ating ng wisdom. Bigyan kami ng kalakasan. Gabay, patubay sa araw-araw sa mga gawain sa aming buhay. Dito po, Panginoon, ngayon po mag-ingat. Mga kapatid na po wala pa dito. Ngayon po na ibuhin at ulan. Ang ibang yung ngayon po mag-ingat sa niya. Tawa, at sinabi makasama ko lagi. Ito magpuli at magsapas sa inyo pangalan ko, Panginoon. Dahil po Panginoon, nilalagyan po sa iyo, mga kapatid na po namin mga sa iyong lugar. Ano po mga kababayan natin, apektado ng bagyo, tayo po magbigay po sa amin ng gabay at tubay, mag-iingat. At tayo po magbigay po sa kanya ng kalakasan. Sa kanya po nararanasan lalo po sa bagyo ito po Panginoon. Dahil po Panginoon, sa umalang ito, tayo po magbigay po sa amin ng kalakasan ito. Wisdom, isa lang talino. Gawa po Panginoon, pakawain niyo kami. Amin po mga dalawang kasalanan sa mga tuwing sa isip, salita at sa gawa, hindi po namin ito magpagawa sa ikumain ng Panginoon. Amin po kami po ito na ito ko, upang kayo po'y karapat-dapat na magpuli sa mga sa ikumain ng Panginoon. Sabi ko Panginoon, ang mga katayo po sa mga po ito, kayo po ang magpiligang sa mga patubay at wisdom din po Panginoon. Magiging sa napagsalita sa mga ito, bigay po siya ng talino, at itanong ito sa akin, hindi ko lang po at gawa po ang salita na aming pong marinig, pagbago hindi na ito ibang aming gabay, at maging pakubay namin sa araw-araw namin sa pupunan ng mga uli pang doon, pinakatas na namin, at yung uli sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord, Jesus na. Amen. Amen. Ayaw po tayo kayo sa layo, at sama-sama mo natin basahin sa amin, unang kita 14, verse 1 to 6. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos. Ito ang kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng amin, pagpuli, pagdiwag, kasama ng buong karamihan. Ang araw at buwan, siya'y purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya'y purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na kayin-kayin, kaya ang malan niya dapat purihin. Kanyang itatag, kanyang ilalagyan. Hindi magbabago pagpakailan. Purihin ang salita ng Panginoon. Ngayon po tayo sama-samang mag-aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Pagkaroon po si kapatilan. Sobe. Ayan, ating pupurihin ang ating Panginoon dahil sa pagkilos sa buhay natin. Sa mga narasa po natin mga sa kalamidad ngayon ay hindi tayo nagpapatinag, hindi tayo tumigil sa pagpuri sa Panginoon dahil siya, tumilaw siya, nagpapet sa atin, siya ang ating relief. Sabi nga sa lyrics ng song,
Ayan, hindi matatakot sa lubungin man ng bagyo. Jesus, sa piling mo ay magsisilungan ako. Kaya tunay na ang Lord natin ay higit sa lahat. Anumang kalamidad na yan, may mga naranasan natin, ang Diyos natin ay higit sa lahat. At ngayon po ay bilang pagbabalik ng pagpupuri sa ating Panginoon, ating po siya nawitan.
Nagmulakan o Diyos, tumigil ka. Isisigaw sa buong mundo, nais mong gawa. Puso mo ay tumawa, kasi ay umahaba. Ramdaman mo o Diyos ay kakila. Lumilipas mo Diyos, lumilipas ka. Isisigaw sa buong mundo, nais mong gawa. Puso mo ay tumawa, kasi ay umahaba. Ang pangalan mo, o Diyos, ay kakila. Hindi mapapawi kung may ukuli, maging sa dilim ng gabi. Sandigan matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mahirap pagkakataon, patunay ng kalapatan ko sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat.
langit sa kalakasan sa'yo nanggagaling sa pagtutulungan patutuwing mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay matatahimik. Hindi makabawi kung may pupuli maging sa lilim ng gabi. Kaibigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng karapatan mo. Sana lang matiyak sa kabiguan, sa pagluhan ng puso at sugatan, sa pagsubok ng iyong pinahin tulungan. Salamat, Panginoon, sa katulungan sa aming dalangin. Sa kalakasan sa'yo nanggagaling sa pagtutulungan patutuwing mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri. Magsasalamat, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri. Sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahin tulungan. Salamat, Panginoon, sa katulungan sa aming dalangin. Sa kalakasan sa'yo nanggagaling sa pagtutulungan patutuwing mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa katulungan sa aming dalangin. Sa kalakasan
ang karapat dapat nasang bagay. Oh Jesus, ang ngalan mo. Oh Jesus, ang ngalan mo. Oh Jesus, ang ngalan mo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay, buhay na kasiya-siya at puno ng saysay, binigyan ng kapayapaan, tunay na kaligayahan. Ikaw ang kayaman ng hindi mapapantayan. Buhay ko'y binigyan mo ng kaligtasan, aking kasalanan hindi lulutan. Binigyan mo ako nagkatagumpayan, kaya masasalamat ko'y walang hanggan. Aking pinabalik ang lahat ng tabuhin, mapagkakilaan ang pagtulalan, pagkasigaw ang ganapan dapat nasang bagay. Oh Jesus, ang ngalan mo. Oh Jesus, ang ngalan mo. Oh Jesus, ang ngalan mo'y talaan. Wala na ngang makapapantay pa sa iyo. Ikaw ang siyang nagpana sa buhay ko. Ako'y iyong binago, hindi pinapiguro. Kalapatan mo, O Diyos, ay magpapayan man. Pumilihan mo ng kaligtasan, ating kasalanan hindi nalilimutan. Bigyan mo ako ng katagumpayan, kaya masasalamat ko'y walang hanggan. Aking pinabalik ang lahat ng mabuti, pagkakakilaan ang panulalan, pagkasigaw ang ganapan dapat nasang bagay. Oh Jesus, ang ngalan mo. Oh Jesus, ang ngalan mo. Oh Jesus, ang ngalan mo'y tataan. Kaya po Diyos, naroon ako ang kapahal sa Santo Panginoon. Makita ba ko sa mga buwan? Kaya Santo Panginoon, lahat ng magpuri, lahat ng pagkakamagupan, ay kayo naman po Panginoon. Salamat po. Salamat po. Makikita sa mga buwan na buwan. Kaya po ang Diyos sa buhay. Kaya po ang mga Panginoon sa buwan na buwan. At sabay. Sa
babalik ang lahat ng papuri kapag nabilaan ang pagluwal natin pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y ilalahad. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y ilalahad. Kaya ating palakpakan ang Panginoon. Yan, kaya umawit, papuri sa ating Panginoon buhay. Kaya naman po, tayo itong dadako sa kanyang pag-aaral, kanyang salita. Kaya ihanda po natin ang ating puso't isipan. Kanya po ang pakikinig po ng kanyang salita. Kaya po sa umaga ito, ito po ihati po sa ating kanyang tagapagsalita kami sa umaga ito, si Pastor Henry Badong. Ayan, good morning po mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ay, thank you. Atin na pong naaamoy yung simoy ng Kapaskuhan. Kaya salamat sa mga young people. Magaling sila talaga dito, no? Thank you sa Lord. At salamat din kanina, katulad ng sinabi ko, yung protection niya sa atin at sa mga kababayan din po natin na nasa ibang lugar na nasa latapo ng bagyo. Anyway, maging sa online, isa po mapagpalang umaga. Bago po ang lahat, nais ko po kayong bigyan itong isang quotation. Siguro, familiar po kayo nito. Yung quotation po ay, "Birds of the same feather flock together." So, familiar naman, di ba? Kung yung mga parehong may balahibo, parehong may lahi, eh sama-sama. Tama, di ba? Kung halimbawa, katulad yan, yung ibon na yan, so sila po ay sama-sama. Pero kung yan naman ay uwak, so sama-sama na yung parehong mga uwak. Kung yan naman ay, ano pa ba, na ibang ibon, yung pamilya sa ibang ibon. So, kung ano mang uri sila, ay sama-sama sila. O ano mang uri ng hayop, ay gano'n rin sama-sama. Same din yan sa atin bilang mga tao, especially ngayon, ang ating identity ay na kay Kristo. So, sama-sama tayo. Yung keyword dyan is together. So, tingnan po natin. Mula po sa Philippians chapter 2, verse 2, ito po yung nakasaan. "Lubusin ninyo ang aking kadalakan. Magkaisa kayo sa pag-iisip, mabuklod kayo ng isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa diwa at layunin." Filipino Standard Version. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat sa inyo pong patnubay, pagsama sa amin. Salamat sapagkat ang hangad po namin ay may taas po kayo, mabigyan ng karangalan ng iyong dakilang pangalan. Sa aming sama-samang pag-aaral ngayon ng iyong banal na salita, aking dalangin, pagkaluban mo ng karunungan ng bawat isa. Katagpuin niyo po, O Diyos, ang aking mga kapatid ngayon. Naway ang salita mo ang siyang magpahayag sa kanang puso't isipan upang sa gayon kami din po ay maging marunong, maging matalino habang lumalakad kami sa mundo nito. Kayo din po ang patuloy po na magpahayag, O Diyos, sa inyong abang lingkod, especially sa inyong pong mensahe na aking naaral. Samahan ako at gabayan, naway ang inyo lamang pong boses ang siyang patuloy po na magbigay po ng comfort, encouragement, and even strength, Lord, as we continually nga po na lumalakad sa journey po namin bilang iyo pong tagasunod at mananampalataya. Salamat po sa iyo pong presensya. We acknowledge nga po, O Lord Holy Spirit, sa iyo pong gagawin sa umagang ito. Dinakila po namin kayo pinapasalamatan. Sa
manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung ating pong tema, mga kapatid, sa umagang ito ay United in Purpose in Christ. So, napakahalaga po, by the way, tayo as a church, na tayo po ay magkaisa, mag-unite, dahil po ang unity is not a concept. It is a call to action. The question is, are you ready to answer that call? Yung word po dyan na in Christ means He is the source of our unity. And by that, somehow, kapag united na tayo, yung buhay po natin magiging for Christ. Sila po yung ating goal na maparangalan. So, ito po specific po na part po na ito, united in purpose in Christ. Magkaisa tayo sa ating mga layunin ng nakay Kristo. Yung aklat po ng Filipos ay sulat ito na Apostol Pablo upang pasalamatan ng mga taga-Filipos. During that time, sila po ay nakasuporta kay Apostol Pablo sa kanilang tulong sa financial, at dahil naman dito, sila po ay pinapalakas ng apostoles o ng apostol sa kanilang naranasan ng mga pagsubok. And by the way, kung nabasa niyo po yung aklat ng Filipos, 16 po ditong nabanggit yung word na joy at saka yung rejoice. Ibig sabihin, ang church po na ito ay mayroong unity. Somehow, ang gusto ng Apostol Pablo, sila po ay mag-excel doon po sa unity na na-attend na nila. Gusto pa ng Apostol Pablo na mas umangat pa sila at patuloy silang magkaroon ng pagkakaisa na nag-uugat ng nakay Kristo. And by that, sila'y gagawa dahil sa kanilang pagmamahal sa ating Panginoon, pagmamahal na nagmamanifest sa kanilang buhay patungo sa kapatiran. That's why, sila po yung hinihikayat ng Apostol Pablo. Ating pong panukala sa umagang ito, to become one, we must work together with one mind, one love, and one purpose in Christ. Tapos na po tayo doon sa aralin po natin, kingdom investing. So doon po natuto tayo, napag-aralan po natin yung kahalagahan bilang isang mananampalataya, paano tayo makisali upang tayo naman ay maging agent sa pagpapalawak, pagpapalago, at hindi lamang yun, upang tayo man din ay magkaroon ng influensya sa pagpapalago ng kaharian ng Diyos. So this time po, mahalagang aspeto po na ating ma-attend yung attitude po na ito to become one. Na tayo po ay maging isa. Sa anong bahagi, sa anong parte? Specifically, dito po sa ating talata, sa mind, love, and purpose ng nakay Kristo. Una po natin na goal, our church goal number 1, work together with one mind. Tayo po ay gumawa, kumilos na may isang kaisipan. Sabi po sa talata, lubusin ninyo ang aking kagalahan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. In English translation, they make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other. Wow! Isa pong napakagandang layunin. Una po, kung nabasa niyo po itong chapter 2 ng Filipos, in-acknowledge na Apostol Pablo itong iglesia, at sa verses 1 and 2, nilagay po niya doon yung somehow, yung reminder sa kanila, and yung point po niya ay dapat pupunta sa ganito, itong verse 2. And somehow, nadalat naman talaga sa apostol sa kanila. Pero sabi niya, lubusin ninyo. Gusto niyo parating sa kanila, mag-extend pa kayo. Bakit? Meron kasing narinig ang Apostol Pablo sa kanila na hindi po naging maganda sa kanilang patotoo. Alam niyo po ba yung word na iisang kaisipan ay tumutukoy sa parehong o sa pagkakaroon ng parehong layunin o pag-iisip. Dito sa specific na word, parehong pag-iisip ng nakay Kristo at nakatuon sa pagsunod kay Kristo na
patuloy na mag-ipalaganap ang Ebanghelyo. Ngayon, mapapanatili lamang nila ang kagalangan, aking sinabi kanina na 16 yung joy and rejoice, doon sa loob mismo ng kanilang simbahan, kapag sila po ay united. Now, o kaya meron sa parehong kaisipan sa kanilang mga gagawin. Ano man yung antas, ito man po ay ang people, adult, o kaya ay may edad. Dapat meron pong isang kaisipan na kay Kristo. At yung kaisipan ko na yan, magkaroon ng same attitude ng nakay Kristo. And that attitude po, verse 5, in-explain po doon ng Apostol Pablo. Ng Panginoon Isus, siya po ay nagpakumbaba. Sabi ko kanina, merong narinig ang Apostol Pablo sa kanila na hindi maganda sa kanilang samahan. Isang halimbawa po ito ay dapat nilang bigyan ng agarang aksyon sina Judea at Syntyche. Sabi mo sa chapter 4, verse 2, nakikiusap ako kina Judea at Syntyche na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Meron kasi nangyayari na disagreement or problema sa relationship between Judea and Syntyche. Hindi specific na sinabi ng Apostol Pablo kung ano yung dahilan. But sabi niya sa kasunod na talata, sila'y naging malaking tulong sa pagpapalawak ng Ebanghelyo. Ngayon, meron tayong idea dito. Si Lydia po kasi ay prominent in that particular place. Siya po ay businesswoman. So bilang businesswoman, siya po ay tumutulong kay Apostol Pablo at iba pa mga worker ng Panginoon. And possible, itong dalawang ito, si Judea at Syntyche, parehong kumakain ko yan, ay na-influensyahan ni Lydia. I do believe ang dalawang ito ay businesswoman. Ngayon, ito yung disagreement nila. Possible ganito. Sinabi ni Judea marahil, alam mo, Syntyche, mas malaki naman yung support ko kay Apostol Pablo kaysa sa iyo eh. E di na-react naman itong isa. Bakit ikaw lang ba yung sumusuporta? Ako hindi naman sumusuporta din naman sa kanya. At hindi lang sa kanya, maging dito sa church. So possible, ang kanilang disagreement ay dahil sa kanilang uri ng pagbibigay at amount ng kanilang pagbibigay. At dahil doon, wala nangyaring pagpapatawaran, lumawak, nakarating kay Apostol Pablo. Possible yan, di ba? Pagdating sa church, lalo na pag sabihin, yan, yung isa na yun. Well, di naman yan hindi naman yan nagbibigay. Ako nga, nagbibigay nga ako eh. Ito pa nga, dinotin ko pa nga ito yung cortina, o kaya yung electric fan. Yung mga maliit na bagay na hindi dapat pagtalunan. Pero nagiging dahilan na pinagtatalunan dahil sa kawalan ng addiction na nasa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, unity doesn't mean uniformity. Rather, it means to be conformed with the same mind in Christ. Ang pagkakaisa po ay hindi ibig sabihin uniform tayo. Bigyan ko po kayo halimbawa ng ganito. Kunwari, dapat mga kapatid, kapag tayo sumamba, bawat isa sa atin ay magsuot ng puti. Dapat nakaputi tayo lahat. Puti yung gamit, puti yung pants, puti din yung sapatos o kaya yung sandalias. That is uniformity. And magandang tingnan, pero hindi ako mahilig sa puti. Parang naman yung iba, fake ang hilig nila. Di ba? So, doon nagkakaroon ng problema. O kaya, ang gusto naman ng iba, gusto namin American pop. Di ba? Eh ngayon, kung nakaraan, uso yung K-pop. Gusto namin K-pop, K-drama. Pero ngayon, K-pop na. Philippines pop, di ba? Alam niyo ba yun? Yung Bini na group. Grabe yung ano nila ngayon, yung influence nila ngayon. So, nagbabago yan. That's outside the church. But let me give you another example sa church. Meron ng kausap na pastor na naging dahilan na nagugat yun at kalaunan ay napaalis siya sa church.
Alam niyo po yung cause lang ng kanilang disagreement sa church council nila? Yung kulay ng kortina. Gusto ng isa puti, yung isa colored na kortina. Di ba yung mga bagay na yan na kung saan hindi dapat pagdalungan? O di pagdating ka ng puti na yun, o di sabi naman ay yung hilig naman ng isa. O di ba? So anyway, unity doesn't mean uniformity. Sa same mind po, ay nilalabanan po dito ang pride. Nilalabanan po dito yung pagiging mapagmataas. Isa pa pong halimbawa na kung saan nangyari po, yung mga desisyon po sa church, which is in my area po, may mga nakausap po mga pastor, yung iba po patotoo. Minsan nangyari, yung pinagmulan lang po ng away, may po ako nakausap, yung parehong pastor nag-boxing sa speech, dahil sa disagreement. So, just imagine bakit dumako sa ganon? Dahil walang nagpakumbaba. Let me tell you, kapag nagpakumbaba yung isa, di ba? Yung apoy, kung labanan mo ng apoy, hindi mag-aapoy talaga lalo. Kailangan din magpapalamig. And yun nga po ang ating layunin sa part po na ito. Magkaroon ng isang kaisipan. Dahil, para saan yun? Para sa mga layunin ng church. Sa ikalalago, sa ipagpapatuloy at hindi lamang yun sa ikalalawak pa na influensya ng church. And ito po yung magbibigay po sa atin ng hint na tayo po ay united in one mind. Kapag may project, tayo po ay sama-sama. Kapag yung nilalans yung church na project, tayo po ay nagkakaisa. Walang maiiwan. Bakit? That's a unity. United tayo in Christ. United in purpose in Christ. So, that's our church goal number 1. And church goal number 2, work together with one love. And that love is agape. Agape na matatagpuan natin kay Kristo. Sabi po sa talata, lubusin ninyo ang kagalakan, magkaisa kayo sa pag-isip. Ito yung una. Pangalawa, mabuklod kayo ng isang pag-ibig. Sa NLT translation, loving one another. O kaya sa The Living Translation, working together with one heart. So, means yung pag-ibig natin ay mabuklod, magkaisa na nagmumula sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ang isang pag-ibig ay tumutukoy sa isang uri ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos at nagbubuklod sa mga mananampalataya sa isang matibay na relasyon. Yung una, binigyan ng Apostol Pablo, pagkakaisa sa kaisipan. Pero hindi sapat yun. Kailangan dalhin natin na meron tayong pagkakaisa sa pag-ibig. Means, dito sa part ko na ito, maiwasan yung pagiging selfish. Kasi yung love po isn't just a feeling. Hindi ko yan emotion lamang. It's active, tangible, na hawakan, nakikita, and it is transformative. Nakikita din yung pagbabago sa buhay ng isang tao. At yun po ang agape love. No, akin po itong tinignan sa New Testament kung ilang word po sa original yung agape love. Matatagpuan po siya ng 106 times. And may sinasabi dito. Sa dami niya na gano'n, 106 times, may pinapahayag po sa atin kung bakit gano'n. Ibig sabihin, yung pagtuturo ng Panginoon Hesus, simula na siya nag-ministeryo at revelation ng Lord Holy Spirit sa mga apostoles, it means something about that love. Yung agape love na yan. We know yung agape love ng Panginoon is unconditional love, di ba? Sacrificial love.
So, kapag gano'n, akma din naman na magiging tangible, maging transformative, at aktibo sa buhay po natin ang pag-ibig po na ito. Bakit? Hindi yan nagmumula sa atin eh. Hindi yan nagmumula kung kanino, kundi nagmula yan kay Kristo. And as we receive that love, as we receive Christ's love, it will transform our attitude and character, making us responsible as His disciples to love another. Wow! Kapag nakatanggap na tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon, matik yan. Dapat na bago din naman ang ating attitude at ang ating character. Having that attitude and character na nabago dahil sa pag-ibig ni Kristo, magmanifest dapat sa atin ang love na yan to love one another. Hindi ganun nangyayari minsan di ba? Kapag nakarinig na tayo ng hindi maganda, una agad natin is react rather than act. Nagre-react agad tayo. Bakit? That's our DNA. Yun yung tayo bilang isang tao. Pero, we should remind ourselves who our Lord Jesus is. Kung ano yung pag-ibig ng Panginoong Hesus na ibinigay sa atin. Dapat i-remind natin yung ating sarili na si Kristo ay namatay para sa iyo at para sa iba. Para sa katabi mo, para sa kapatid mo sa pananampalataya, at para din naman sa sinumang tao na iyong makasalamuha. And by thinking about that, you will become responsible bilang disipulo ni Kristo. Hindi yung nasagi ka lang, diba? Alam mo, parang parang buhaya no? Bigla agad nangangagat. Lalo na sa mag-asawa, hindi madali. Hindi madali, lalo na kapag matagal na kayong magkasama. Pero, ang ating hugot lagi ay yung pag-ibig ni Kristo na natanggap natin. Remember, yung life natin is short lamang sa mundong ito. At hindi natin alam yung buhay natin. Diba? Possible mamayang gabi, bukas, next week, next month, next Sunday, next year. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundo ito. At gustuhin mo ba yun na aalis ka sa mundo ito na may bigat sa iyong loob? Gustuhin mo ba yun na ganun ang iyong maranasan? Hindi maganda yun. Kung magbigay tayo ng pag-ibig, eventually, we will reap a harvest of love. Pero kung magbigay ka na o mag-sow ka ng buot, sama ng loob, hinanakit, then eventually, yun din yung ma-harvest mo sa iyong paglakad bilang isang mananampalataya. Hindi ito madali. Once again, especially sa mga magkakapatid, minsan, nagka-class din yan, hindi na iwasan yan. Same din yan sa working place natin, kung saan tayo nagtatrabaho. May mga hindi maganda mangyari sa relationship. At minsan, naikwento sa akin ni Joby sa school din nila. Ganun. Kaya sabihin natin, professional yung isang tao, teacher, ganun, o ano man bagay na. At minsan, nakikita din naman natin yan sa TV, di ba? Yung mga balita. So, ito yung sitwasyon, kalagayan ng mundo. Ano yung gusto ng Panginoon sa atin ay maging radical tayo sa ating paglagad bilang isang Kristiyano. Binigyan tayo ng command, hindi opinion, to be rooted and grounded in the love of Christ. And that love ay dapat mag-manifest sa buhay ito natin. Remember sa case ni Judea at saka ni Syntyche? Nais na Apostol Pablo ma-involve yung church na ang dalawang ito ay magkasundo na. Alisin yung ego, yung pride, upang sila ay magkasundo na. At meron pong malalim na kahulugan yung agape love.
Sabi nga po nga kanina, 106 times siyang nakatatagpuan sa New Testament. Agape love, in layman's terms, means giving others the privilege and right to hurt you. Bibigyan mo ang iba ng pribiliyo at karapatan na ikay masaktan. Wait lang, ikaw pastor, injustice yan na. Pero it means more than something kapag atin itong i-apply sa ating sarili. Take note, yung ginawa ng Panginoon, simula nang siya'y hulihin, siya po ay nilatid doon ng 40 plus na palo, meron pa yung parang ngipin. Sumasagi sa kanyang balat, sa kanyang mukha, sa kanyang likod, at hindi nga siya ma-describe after that na pagpalo sa kanya. Sa sobrang daming sugat na naranasan niya. At hindi natapos doon yung kanyang kalbaryo. Pinapapasan pa siya ng krus, tinuya, dinurahan, nilait, pinagbabato, hanggang sa doon na siya sa Golgotha, pinako ang kanyang mga paa at kamay doon sa cross. At itinayo ang cross, sabay, sabi ng mga kawal, kung tunay kang Diyos, bumaba ka dyan. Wow! Grabe yung kanyang naranasan na pasakit. Lubos siyang nasaktan. Pero ano yung first words na lumabas sa kanyang mga bibig? Father, forgive them, for they do not know what they do. Patawarin niyo po sila, Ama, kapag di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Meron ba ditong kapatiran na nagkaroon ng samahan ng loob? Kung gusto niyo umusad, it's time to hug. It's time to shake hands para umusad ang relationship ninyo at umusad yung pag-grow nyo, paglago ninyo sa Panginoon. Actually, pwede hindi mo antayin yung isa na magsabi sa iyo ng ganito. In your quiet time, forgive him or her, patawarin mo na. And then time will come, as the times go on, or goes on, matutunan nyo din yan. Sabi po sa Filipos 2:3-4, kasunod po ito sa ating talata, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Yun po yung manifestation ng love. Yung una, pansariling layunin. Huwag yung pansariling layunin. Kasi bakit? Selfishness yan. Instead, dapat yung love. Tanda ng pagpapakumbaba, that is humility. Imbis na ego, yung pride, yung maghari sa puso natin. Pagmalasakitan, that is care. Pagmalasakitan ang iba kaysa iyong sarili. At yun po, sa part po na yan, mag-grow yung love po natin. At yun ang goal number 2 natin. Church goal number 3, work together with one purpose. Isang layunin. Kapag united tayo as a church, malaki ang magagawa natin. Maraming magagawa. Hindi mapapagod, laging may kagalakan, laging may kapayapaan. Dahil bakit? Rooted tayo in Christ. Nagmula kay Kristo ang ating pagkakaisa, nagmula kay Kristo ang ating pag-ibig, nagmula kay Kristo ang ating layunin. And by that, mag-manifest sa atin to work together. Ano man yung ating mission and vision, na tayo'y magkaisa sapagkat si Kristo ang siyang ating source ng lahat ng ito.
Sabi mo sa verse, magkaisa kayo sa diwa at layunin. Sa English translation, united in spirit, intent on one purpose, and being one in spirit. Wow. May sinasabi po dito mga kapatid. Sa huling binanggit na ito ng apostol, na magkaisa kayo sa diwa at layunin, nagpapakita lamang ng kalagahan ng pagkakasa na hindi lamang sa isipan, hindi lamang sa pag-ibig, at hindi lamang sa emotion, kundi kasama na din po yung sa ating gawa. Sa diwa o sa kasama na rin yung ating diwa at espiritu. Ito'y tumutukoy sa isang malalim na pagkakaisa na nagmumula sa loob na nagdudulot ng tunay na pagkakaintindihan at pagkakaisa sa isang church. Dahil po sa ating malalim na pagkakilala at relasyon sa Panginoon Kristo, ito po ay magdulot po sa atin ng pagkakaisa. Wala pong may silang na critical spirit and critical attitude as we receive that kind of unity mula sa Panginoon Kristo. Critical spirit, ibig sabihin po niyan ay imbis na makita niya yung bright side, yung good side, ini-criticize kung ano man yung gagawin. Tumari, itong mga nagtrabaho dito sa atin, pinapagawa kayo ng boss ninyo ng proyekto o kaya mayroong ina-assign sa inyo yung nakakata inyo. Somehow, may spectator, hindi ganun pagawa. Ano ba yan? Pangit naman yan. Maranasan niyo ba yun? Even sa school, yung mga grouping. Yung critical spirit and critical attitude, wala naman siyang ginagawa. What he do is to criticize at meaningful sa kanya yun. Kung hindi tayo mananampalataya, meron tayong critical spirit and critical attitude. But the Lord Jesus Christ changed that attitude and spirit because of His love sa atin. As we receive and believe Him as our Lord and Savior sa buhay natin. Yung transition na yun, na binigay ng Panginoon Jesus, dapat gamitin natin. Pero nangyari sa ibang mananampalataya, they are living in the past. Sila po'y nabubuhay pa rin sa nakaraan. Instead, forgetting the past and rallying into the future. Na mayroong hope, na mayroong assurance sa Panginoon. But still, bumabalik kung ano yung nakaraan. Sino ba dito sa inyo nabubuhay pa rin sa nakaraan? Kung maibabalik ko na. Ganun ba yun? Nag-practice ako kanina by the way sa CR no kanta. Ang bigat no? Kapag nabubuhay pa rin sa nakaraan. Sabi nga sa verse 14 to 15, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagkatalo upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan baluktot at masama. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagkatalo. Kapag ikaw lagi ang inuutosan ng iyong ina o kay ng ama na magluto at mahugas ng plato, ibig sabihin, favorite ka. Huwag kang magreklamo. Ano ang feeling mo? Ako na lang laging nakikita. Palitan mo yung ugali na yan. Yes! Favorite ako. Paano hindi mo narinig? Di ba? Kapag ikaw ay nautosan ng bumili ng ano man yung bibilihin, grab that opportunity. Baguhin mo yung isipan mo. You're already born again. Favorite ako. Pagdating sa church, nautosan, sino ba din ang mahilig mag-utos? Ako na yata eh. Hindi ako. Kasi wala ko, parang hindi ko rin maamin, no? Ano ba yun si Pastor? Kung nalangin yung nautosan? Kasi sabihin, favorite
Gawin ninyo ang iilan, kung hindi naman iilan eh. Gawin ninyo ang lahat ng bagay. Mapa-church man yan, mapa-eskwelahan man yan, mapa-company man yan, o mapa sa bahay man yan. Gawin ninyo ang lahat ng walang reklamo at pagtatalo. Hindi. Nabubuhay sa past eh. Binabalik yung critical spirit and critical attitude. Ako na naman? Bakit ako na naman? Parang, ba't ako? Paniki ako. Hindi paniki lagi, no? So, hindi po siya magandang attitude working together with one purpose. Instead, dapat balikan po natin. Reklamador ka ba ngayon? Mahilig ka ba makipagtalo? Palitan mo ng pag-ibig ni Kristo. Amen? Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo lang. Tinitigan mo eh. Meron ka namang something eh. Nakataling sa'yo. Pero, kapatid, that's our heart, that's our mind, that's our attitude to become one in Christ. And by doing that, mapaparangalan natin ang ating Panginoon at makita ang ating mga pag-uugali sa baluktot at masamang sanlibutan na ito na tayo ay nagliliwanag dahil kay Kristo. Sabi nga po ng isang Greek na writer, united we stand, divided we fall. Wala akong makita na picture na iba eh, pero siguro naintindihan niyo yung picture, yung lubid. Kapag isang bigla lang yan, ang bilis maputol. Pero kung sama-sama yan, ang tibay niyan. O kaya, sa walis tingting. Kung isang walis tingting lang nagwawalis itong mga kapatiran po natin, tingin mo, mga ilang minuto ka matatapos. Makabuti ka na sa linggo. Kasi, babalik ka naman doon eh. Diba? Isang tingting, tinutusok mo eh. Nakita mo minsan yan sa amin. Ang ginagawa niya, tinutusok niya yung mga tao, itis na walisin. So, meron siyang style and art. Masaya siguro siya doon, yung tutok-tutok. Pero, kung walis tingting niya na marami, bigkis, nakabigkis siya. Di ba bilis mo matapos? Hindi lang isa, dalawang kamay pa. O di mas lalong mabilis. Minsan dito mga kapatiran natin na gustong matry ito, pumunta kayo minsan dito sa church ng Sabado, magwalis kayo. Gamit yung dalawang walis, subukan nyo. I-try nyo lang. Kasi dinidimo ko na to sa mga kapatiran natin. Dinidiligate ko na to sa mga kapatiran natin. Natututo na sila magwalis ng dalawang walis. Just imagine, yung trabaho na matapos ng 2 oras, natapos nila na 1 oras. Kasi bakit? Dalawang walis eh. Kaya isipin nyo, meron tayong vision and mission. Kung isa lang yung gumagawa o 2, siguro nakatungkod yan, hindi pa rin matapos yung mission vision natin. Napumuti na yung mga book, hindi pa rin natin na-hit. Bakit? Isa lang eh. Pero, yun nga nakalagay dyan, united, we stand. Kung divided, we fall. Ano ba yung mga causes ng division? Sa na-research ko po, ito po yung mga causes ng division. Doctrinal differences. Doktrina, pagkakaiba ng doktrina sa isang church. And somehow, change of belief. Dahil dyan, na-split yung church. Nung last week, 3 weeks na siguro lumipas na natin akong seminar, mga Amerikano po yung nagtuturo, na-share ko niya sa seminar, may isang church umabot ng 300. Sila na mananampalataya. Dumating sa punto, nahati, naging 150. Dumating na sa punto, yung 150 nahati, naging 75. Dumating na sa punto yung 75, nahati. Ang ilan ba yung nahati ng 75? 32.5. Ibig sabihin doon, dahil sa kanilang doctrinal differences, possible yun, pero meron pang isa.
Pangalawa, leadership crisis. Meron akong kilala din na ganito. So, nangyari, napaalis siya na nagsitigil din yung ibang mga manampalataya, lumipat sa church na may if, so doon sila ngayon nagpatuloy. Buti may if din tayo, di ba? May if din eh. And, next naman, personal conflicts. Sabi ko kanina, dahil sa walang nagpakumbaba, hindi pinahiral yung pag-ibig ni Kristo, ayun, yung naging dahilan. Eh, paano kung nasa leadership yung merong personal conflicts? Eh, di, wait kami yung church. And possible, wala pa kami dito before. Naranasan na ba natin yun? Yung naranasan na siguro natin, no? Which is, dumating na sa punto na naging 5 na lang yung mananampalataya. Pero yung 5 na yun, ginamit din naman ng Panginoon, no? Ilan na tayo ngayon sa grace of God. So, namunga tayo, but still, we should bear much fruit. Ano yung inaaral natin sa discipleship? Kung meron tayong pray time you're invited to attend every Tuesday. Yung class report natin dito sa church. Napakaganda po mga kapatid. Next naman ay cultural differences. Gusto ng isa puti, yung isa pink, yung isa blue. Yung isa gusto may blue. Di ba? So, dahil sa kultura, nagkaiba o kaya gusto ng iba, merong holy kiss after ng worship service. Holy kiss. Eh sa atin, shake hand, di ba? May problema kapag nangyari, kapag wala ng shake hand, pwede man hug. Pero dito lang sa gilid, hug. Parang po kasi, baka mo yan, may iba naman. What else? Financial issues. Problema sa pananalapi. Ano naging problema? Kung ano yung priority? Diba? Saan gagamitin yung kapirahan? Priority, doon nagkaroon ng issues. So yun po yung sunod-sunod. Then last, ito po yung medyo sabi ko, loss of love. And meron tayong church sa Revelation, binigyan ng warning ng Panginoon. Kayo ay naging lukewarm na. Hindi pala maganda mga kapatid. Loss of love. At yun yung mga dahilan ng church division. Sabi nga sa Correction Church, sabi ng Pablo, bakit iba? Meron kay Pablo, kay Barnabas, o kaya kay Pedro. Nahati ba si Kristo? Hindi naman Kaya po, napakalaga sa atin that we should unite in Christ. Hindi ko po kayo mga kapatid na napaka-meaningful po na illustration para po dito. Sino familiar po sa inyo sa US Navy SEAL? Familiar kayo, no? SEAL, yung Navy SEAL stands for Sea, Air, and Land na soldiers. So, sila po ang pinakapanlaban talaga ng Amerika when it comes sa war. Sila yung malalim ng expertise. Meron po isang mananampalataya na Navy SEAL officer, nagpahayag po ng ganito. Sa kanila pong attitude, kung bakit napaka-neat at tight yung kanilang samahan. Kahit saan sila pupunta. Ang sabi niya, ang huling taong iniisip ng isang SEAL, yung soldier, ay ang kanyang sarili. Wow. Yung huling iniisip ng isang sundalong Amerikano na SEAL ay yung kanyang sarili. Siya po ay unselfish kasi iniisip niya yung kanyang kasamahan. Dagdag pa niya, pinapahalagahan namin ang aming kapatid na nasa tabi namin na higit sa aming sarili. Hindi namin kailangan bantayan ang aming likuran dahil alam namin babantayan ito ng aming kapatid na si soldier. So, kapag sila pupunta sa isang mission, ang kanilang thinking, sama-sama silang pupunta sa isang mission, babalik din sila ng sama-sama. Sa isang mission na yun, meron doon expert sa explosive,
may expert sa demolition, may sniper, and so marami. So, di ba, kung 7 soldiers sila na sale, pupunta sa isang mission, hindi nila inisip na maiiwan yung isa sa kanila. Sila po ay iisa sa kanilang pagkilos. At sabi niya, hindi na namin binabantayan ang aming limuran kasi nga, ang aming kasamahan ang siyang babantay noon. Naalala niyo ba sa Ephesians chapter 5, ang isang Roman soldiers, which is pinahay na Apostol Pablo, isuot ang helmet ng kaligtasan, breastplate ng breastplate, yung sinturon, yung shield, yung sword, yung panyabak. Kumbaga, in-illustrate ng Apostol Pablo doon, yung Roman soldier. Pero walang nakalagay doon sa likod. Walang protection sa likod. Dahil nga, ang puprotekta sa kanila ay yung kanilang kasama. Katulad po sa US Navy SEAL, meron po silang ganitong kasabihan, I got your back. I got your back. Ako ang bahala sa iyong likuran. Kung ordinaryong mamamayan lamang, kapag sabihin, I got your back, yung pala yung kamay niya nasa likod ng taong yun, may palaksak. Nakita mo yung picture na gano'n? I got your back daw, naghag sila, tapos may palaksak pala. At hindi po yan maganda mga kapatid. Actually, napakaganda po nitong illustration para po sa atin yung Navy SEAL po na attitude nila, yung unity po nila. I got your back. At ano man yung layunin ng church, ano man yung mission and vision ng church, masabi natin sa mga leader, I got your back. Hindi yung nangyari kapag may problema, tayo pa mismo yung sumasaksak. In what way? Nagiging uso yung Marites and Marisol. Alam niyo, si Pastor, daming utak niya. Parang hindi makarelate yung mga mayutan niya. Meron akong nakausap na isa ding pastor, veteran pastor. Itong week lang na to, sabi niya sa akin, alam mo pastor, kapag magkaroon ka na ng kolehiyo na anak, mararanasan mo na yung brief mo, butas na. Sisuot mo pa rin kahit butas na. Para naman hindi. Nakita ng membro ng church, ano mo kapatid, yung brief ni pastor sinampay, butas. It's just an example. Pero, alam niyo po yung gusto kong iparating. Masabi kaya natin, in times of abundance and in times of crisis ng church, sa leader natin, na I got your back. O masabi ba natin sa kapatiran po natin, I got your back. Kaya nga, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, I got your back. Mga kapatid, alam niyo din naman ako. So, hindi ko hesitate na sabihin sa inyo na I got your back. And that's a church na magiging vibrant tayo and united tayo in Christ. Hindi po natin ibabagsak yung kasamahan natin. Hindi natin ibabagsak dahil you already said, I got your back. Na kapag may problema, huwag natin siyang i-chismis. Sabi nga, minsan, may tainga. Tama ba? May tainga yung lupa. Lumilipad ang balita. May pakpak ang balita. Ayun. May tainga ang lupa, may pakpak ang balita. Pinito niya dito, ito yung version niya. Nakarating doon, iba yung version.
meron nga isang pangyayari. Kinikwento niya yung pastor. Bumisita lang yung kanyang girlfriend. Tapos, kinikwento niya yung pastor na may nangyari sa pastor at yung girlfriend. Siya pa yung naging pasimuno upang magkaroon ng habok sa church. And sabi ko sa Proverbs, chapter 6, verse 16, nakapaloob po doon na ang sino mang maging dahilan ng alitan ng magkakapatid o sino may naghahasik ng problema sa magkapatid ay abomination sa Lord. Ibig sabihin, inakamuhian ng Panginoon. Mabigat po yung mga kapatid. But still, there's a door ng pagsisisi. And that is repentance. Kaya nga, mahalaga na mayroon tayong isang kaisipan, isang pag-ibig, at isang layunin. Ano ba yung sinabi ko dito bilang pagtatapos sa part ko na ito? Sabi po ng Apostol Pablo in Ephesians 4:3, 8, 12, nilagay yung mga verses ko na lahat para magkasya lang siya. Make every effort to keep yourself united in the Spirit. Alam niyo po yung word na make every effort? Ang pagkakulugan po niyan sa original ay magsikap ng husto o kaya ay magpursige. But question is, nagsumikap ba tayo ng husto at nagpursige to become united in the Spirit of the Lord Jesus Christ? At sa kasunod na mga talata, sinare ni Apostol Pablo, sino yung magiging agent? At nilagay niya doon yung mga tagapagturo. Apostol, evangelist, pastor, teacher. At next na talata, sabi niya, sila yung tagapagturo and build up the church, the body of Christ, para maging matatag, tumibay ang church. At ito yung targeted mission. This will continue until we will come to such unity in our faith and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. That is our targeted mission. We will come to such unity in our faith and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya po, napakahalaga niyan mga kapatid. As a church, na maging layunin po natin, ay gusto po natin maging ganap ang ating samahan, ang ating pagkakaisa, ating pag-ibig, ating kaisipan ng nakay Kristo. So the question is, ikaw ba ay mayroong espiritu, may puso, may diwa na makikisa? Amen? And if you say amen, then makisa po tayo dito. Our mission, mag-aral, magsagawa. Mangaral at mangalaga. Ating vision, ang Ephesus Church ay namumunga. Hindi po yan mapupulfill ng isang tao lamang, ng dalawa lamang. That is a collective effort. Mamaya, we will go sa field. Maglalunch tayo ng church planting. As you said kanina, I got your back. And later on, wala na pala. yung church po natin, ang ad po natin ay magkaroon po ng bunga. At mangyayari lamang po yan through our collective strength, our collective effort. We will choose, ikaw ba ay kingdom prayer warriors? Ikaw ba ay kingdom provider? O ikaw ba ay kingdom preacher? And if you choose a kingdom preacher, then yung ating prayer warrior and provider ang magsusuporta dito sa kingdom preacher. And through that support, anumang resources, prayer, or sa financial, that is loud and clear in saying,
I got your back. Amen? Mangyayari lamang po yan mga kapatid kung tayo po ay makikisa sa collective effort po na ito. Remember, to become one, we must. Hindi po yan we must or we should work together with one mind, one love, one purpose in Christ. So, united in purpose in Christ. Now, church takes that call. Tayo yung natin. Dakilang Diyos aming Panginoon, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa karunungan na niyo pong ibinahagi sa amin sa umagang ito. Salamat, Lord, sapagkat kayo po ay tunay po namin na Panginoon who hears us. As a church, Lord, that you want us to see na mag-unite or to become united in you. Pinagkatiwala ko nga po sa inyo, O God, as we grow in this particular area. Give us continually yung love na nagmumula po sa inyo, yung grace na nagmula po sa inyo, yung blessings, Panginoon, ito man ay sa emotion or sa material. When it comes sa emotion, yung joy, peace of mind, and yung joy in our heart. As we continually serve na po sa inyo, Lord, I pray sa church po na ito, na itinagatiwala niyo po sa amin, na kami nga po ay magkaroon po talagang mag-isa. For there is power nga po, Panginoon, na kapag kami po ay united, kami po ay maraming magagawa kapag kami po ay magkaisa nga po sa inyo. Dalangin ko, nahaplosin mo ang aming pusong isipan ng iyong pong pag-ibig ang siyang maghari sa aming kalangitan, ang siyang maghari, Panginoon, habang kami nagpapatuloy po sa mundong ito. Habang sinasagawa namin ang layunin po sa aming po mga buhay. Pinagkatiwala ko nga po sa inyo, nagabayan kami, habang kami ngayon ay nasa transition na pagnanais din naman na magkaroon ng bunga ang iglesia ito. Pinagkatiwala ko nga po sa inyo na patuloy kami na pagkaluban ng karunungan and even reveals in our heart, Lord, na particular area or yung magiging strategic idea kung ano po yung gagawin po namin. And we trust and continually believe who you are, our God, who says, with God, all things are possible. And in the name of Jesus, we rebuke spirit of deception, spirit of lies, spirit of illusion, spirit of pride, spirit of laziness, any spirits who are against God and against His people. I rebuke you. Get out of our way. Pumunta kayo sa paanan ng Panginoon Kristo, sapagkat we are loved by the Lord. We are more than conqueror through the Lord Jesus Christ. And in Him, kami ay tiyak na magtatagumpay. In Him, we will experience blessings. We will experience unity. We will experience the joy and peace in our heart. And we continually believe that our Lord, as we declared, in Him all things are possible. Kaya Panginoon, patuloy niyo po kaming patnubayan, samahan, na kami po bilang mga anak mo ay may sagawa po namin ang pinakalayunin sa iglesia ito. May sagawa po namin at hindi kami napapagod, hindi nagre-reklamo. May sagawa po namin out of love, out of joy.
as our gratitude dahil sa pagmamahal mo po sa atin. Na nakila po namin din pinapasalamatan. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus sa aming Panginoon at manunubos. Amen at amen. Parapakan po natin ang Panginoon. Yun, salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Ang ano po, tayo pinadamon po sa ating pagbabalik o pagbibigay at pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya ginawa, binigay sa ating pagpapala. Kaya natin po ang ating mga plate box po sa second opening jam. At meron po yung may driving way sa ating po sa kabila po. Kaya po kayo na lang po lumapit dito sa harapan. Kami po ay nagpapasalamat sa araw-araw na kabutihan at katapatan mo sa bawat isa sa amin. Kaya taas po namin ang tithing offering. Kailangan po namin na i-extend niyo po ang inyong blessing sa mga nakaloob nito. Naway bigay niyo po ng wisdom and knowledge yung mga kahanan nito, Panginoon. Upang magalang lamang po yung ito sa inyong kalooban. Kailangan din po namin ang faith pledge. Maging kagamit-gamit nga po ito sa inyong iglesia. Tinataas din po namin ang mga prayer request po ng bawat isa. Alam niyo po, Panginoon, ang bawat puso ng bawat isa sa amin. Jesus name, amen. Salamat sa Panginoon. Ngayon po tayo nagtatanong naman po sa ating mga announcement. Every Wednesday po, meron po na inagalap na power yata. Ngayon po dito po sa church, for church concert po ang pagkakita natin. 6:30 po yan, dito po sa church. Ngayon po sa mga birthday celebrant naman po, November 18 po, meron po mag-celebrate si Raymart Cañete. November 21, si Grace de Amos Cañete. November 21 din po si Dian Avila. Meron po bang mag-celebrate ng birthday mula 17 hanggang 23? Waiting. Ganun pong date. Okay, kung wala po, nagtatawag ko si Pastor Tito, makapag-pray ko yung mga birthday. Ayan po, happy birthday sa ating mga kapatidan. Sa Raymart Cañete at sa kanyang may bahay, si Grace Ramos. Happy birthday po sa inyo. Sige po tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami po yung nagpapasalamat. So, salamat Panginoon sa opportunity na yung ibigay sa amin. At aming nilalapit sa inyo yung aming mga kapatidan, yung nagdiriwang na kanilang arawan, especially kay Grace. Sa kay Dory Work na po Panginoon. Salamat sa kanilang buhay na po Panginoon. Aming dalangin na pinapasalamatan na po Panginoon yung mga nakalipas na taon na kanilang buhay.
So sana naranasan po nila yung pagpapala, naranasan po nila yung pagsama ako Panginoon at pagtugon sa kanilang mga panalangin niyo po Panginoon. Salamat Lord at maging sa panibagong taon na kanilang katahakin ay aming hinadalangin sa inyo mga Panginoon. Yung patuloy niyo po na pag-provide sa kanilang pangangailangan, patuloy na pag-iingat sa kanilang trabaho, especially kay Bro Raymond sa kanyang pagkatrabaho po pa, pagkalabas po siya ng iba yung pag-iingat na po Panginoon. At naway sustain niyo po yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, pang-araw-araw nila na kalakasan ng Panginoon. Especially kami po yun, aming dalangin sa kanila ng Panginoon na naway pagkalabas po sa kanila yung iba yung faith na po Panginoon sa inyo mga Panginoon na sila lumakad po mga Panginoon according to your will and purpose na po Panginoon. Salamat Lord at maging sa kanilang baby na po Panginoon. Ingatan niyo rin po sila nga po Panginoon. Especially kay Grace na may pagkalagay mo kasi sa kanya, yung patient na po Panginoon, na mapalaki niya po yung kanilang anak na po Panginoon na may takot niya po sa inyo nga po Panginoon. Lord, amin din pong dalangin yung si Gian Avila nga po Panginoon na mag-iyong din po ng kanyang karangan na may bigyan niyo po siya ng joy nga po Panginoon at higit sa lahat nga po Panginoon pag-iingat nga po sa kanya nga po Panginoon at especially nga po Panginoon na may dumating din po yung point sa kanyang buhay nga po Panginoon na makilala nga po nila kayo nga po Panginoon. Aming dalangin sa kanya nga po Panginoon at sa darating ng arawan ay maranasan niya po yung nagalakan niya po Panginoon na ma-recognize niya po Panginoon na ang buhay niya ay nagmumula sa inyo nga po Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dalangin at pinapasalamatan sa tanging ang pangalan ng Jesus. Amen. Happy birthday po. Yes, dagdag announcement po, yung talakaya po, na-move mo for November 24. After worship service po yan. Next Sunday po, yung ating po talakaya. After worship service. Saka yung kung wala po dito, yung meeting, yung Christmas fellowship, kaya lalagay po sa December 15, 2024 din po. Okay, kung wala na po, dagdag announcement. Kung wala na po, yan po tayo magsitayo. Awitin po natin yung closing song na sa iyo ibinabalik at closing prayer and benediction Pastor Rodel Lawrence. Tayo kayo manalangin. Dakilang Diyos Ama, kami po'y nagpapasalamat
sa inyo pong pagsama sa gawain po na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa pagpapakilala niyo po sino po kayo, Panginoon. Sa pamagitan ng mga awitin at sa mga inyo pong salita namin pong napakinggan. Marami pong salamat at nawa ang amin pong napakinggan na pong mensahe mula sa inyo. Ay patuloy nga po na sumagana sa amin pong mga puso't isipan. Magkaroon po kami ng pagkakaisa sa layunin binigay nga po ng Panginoong Yesus Cristo dito nga po sa inyo pong iglesia. Marami pong salamat sa biyaya at pagpapala ng inyo pong pagkakaloob. Sa lakas ng loob nga po na ibibigay niyo po sa bawat isa. Na kami po humarap na po, Panginoon, sa inyo pong pagkatawag na po, Panginoon, upang may palagganap na po, Panginoon, ng inyo pong salita sa pagkatauhan. Marami pong salamat sa araw din po, Panginoon, na ito. May pong salamat nga po, Panginoon, ng mga kapatiran na po nakasama ko ngayon na dinala niyo po, Panginoon, ng safe na po dito. At kasama po namin nagpupuri sa inyo nga pong pangalan. Aking dalangin na sila po'y patuloy niyo pong pagpalagi. Patuloy nga po ninyo samahan sa isang linggo na kanila pong tatahakin na po, Panginoon. Maging sa mga kapatid po namin na ka-online at sa mga manunood, kami po silang pinapadalangin na patuloy pong sumagana nga po ang iyong salita sa kanila pong buhay at patuloy pong lumago nga po, Panginoon, sa inyo nga pong salita. Marami pong salamat dahil kayo po ang Diyos na buhay na laging tumakamang, Panginoon, sa amin. Amin pong itinataas namin po, Panginoon, ang mga kapatidan ko po na narito at mga kapatidan ko namin hindi nakadalaw dahil sa mga karamdaman. Amin po silang itinataas at nilalapit sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang Diyos na manggagamot na amin pong pinaglilingkuran at wala pong imposible nga po, Panginoon, sa inyo. Pagalingin niyo nga po, Panginoon, nawa ang bawat isa sa mga karamdaman mula sa uod sipon, lagnat, pananakit ng katawan at anumang po, Panginoon, sakit na hindi po namin nalalaman. I-declare nga po na healing nga po, Panginoon, mula nga po, Panginoon, sa inyo. Hindi pong itinataas ang aming pong mga kababayan na sa kasulukuyan nga po, Panginoon, ay nagdaranas nga po ng redya dahil nga po, Panginoon, sa matinding pag-ulan na dulot nga po ng bagyo. Amin po silang inilalapit, Panginoon, na pinagkakatiwala sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang mag-comfort, Panginoon, sa kanila sa bawat salanta po namin mga kababayan. At ang inyo pong salita, aming dalangin, ang siya po, Panginoon, magpakinggan po nila at magpanampalatayanan. At patuloy nga po ninyo patatagin po ang inyong mga anak sa kanila po nararanasan nga po na ito. At nawa, Panginoon, tulungan niyo rin po ang mga government sa kanila pong pag-idisyon para po ma-reach out nga po ang aming mga kababayan na bahat. At kayo po nawa ang siya pong patuloy na mag-ingat sa mga taon po na ito na mga tutulong. At kayo po magpala sa mga charity nga po, Panginoon, tumutulong sa aming mga kababayan nga po, Panginoon. Marami pong salamat at sa kabila nga po na alam po namin bagyo, kami po yung pong sinamahan nga po sa iglesia nito. At naranasan po namin ang iyong protection nga po, Panginoon. At kami po yung nagpapasalamat dahil tunay nga po kayo ng Diyos sa buhay na aming pong pinaglilingkuran. Purihin po kayo, Panginoon, sa iyong pong kabutihan. Mga kapatid, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kalwalatian at kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Muli isa pong pinagparang mga po sa ating lahat. Ingat po sa ating mga teacher na video. God bless you all po.